Yan, hello guys! Good morning! Good morning sa ating lahat! Ayan, bas lang tayo. Isang magandang morning to everyone. Ayan, nasikatan pa tayo ng araw. Shalak! Ayan, good morning! Ayan, dito na ako magkakape sa labas kasi napakaganda ng panahon ngayon dito sa Amerika guys. Tingnan nyo! Hindi malamig kagaya ng nakasanayan ko dito pag December, January, tsaka February. Di tayo nakakalabas ng walang jacket pero ngayon katamtaman lang. Hindi siya mainit, hindi rin siya malamig. Sakto lang. Nasa ano na, mga 9:30 na ngayon. Huy! Ang sarap ng dampi ng hangin sa ating balat. Nakakaloka. Yan, lagay natin yung camera natin dito. Ay, parang umulan pa. Ulan ba? Di naman siguro. Kasi ano naman parang umaga pa lang. Tsaka medyo may araw. Shalak. 10:05. Ay, 10:05 na pala. 11 or before 11 o'clock mag-aayos na ako. One day duty lang ako ngayon and then after that, o diba ang sarap ng buhay namin dito sa Amerika. After mag 2 days off, 1 day duty, 3 days off, 2 days duty, 3 days off. 3 beses lang kami pumapasok dito sa Amerika guys. 3 days in a week, 12 days in 1 month. O diba? Mas marami yung pahinga kesa sa work kasi kailangan ng katawan na magpahinga ng maayos. So, di ba? Ito yung sinasabi ko sa inyo parate na parang malaki na nga yung parang disposable net namin dito or yung disposable net ko nung kumpara nung nasa Saudi Arabia pa ako. Mas malaki na siya kesa sa after all of the bills, kesa nung sumasahod pa sa Saudi Arabia, mas mababa pa. Uy, biglang umano yung araw sa atin. Ilipat natin yung camera. Ayun. Pakshalak. Yan. Ganyan. Mas malaki pa nga yung disposable net. Tapos less pa yung trabaho. Tapos less pa yung days na pumapasok tayo. Kasi pumapasok ako sa Saudi Arabia 48 hours a week, dito 36 hours lang. O di ba? So napakasulit talaga yung decision ko at hindi ko pinagsisisihan na umalis ako ng Saudi Arabia kasi less work and then much better benefits. 'Di ba? Kasi pagtanda mo, meron kang 401k at 59 and a half, tapos meron kang meron kang pension na makukuha. Sa Saudi Arabia kasi wala eh. May makukuha kang end of service but it is a one-time payment. At malaki naman kung minsan, lalo na kapag nagtagal kayo ng more than 10 years, which is, equivalent of your 1 month salary times the number of years na nag-work kayo doon. So, perfect na perfect din naman yung Saudi Arabia for a starter. Pero kung kayo, kayang-kaya nyong ipasa yung NCLEX at IELTS, 'di ba? Come na here sa Amerika. Huwag nyong isipin yung tax and bills because it will be manageable once you are already here. Kapag nandito na kayo sa Amerika, napaka-manageable ng mga ganyang aspeto ng pamumuhay nyo dito as a USRN. Matututo at matututo kayong mag-budget, matututo at matututo kayong mamuhay ng tama, 'di ba? Para ma-maximize nyo yung mga benefits nyo dito sa Amerika. 'Di ba? Ayan, magbasa lang tayo ng ilan sa mga comment ng ating mga subscriber. Ang sabi dito, your topic and blog about USRN helps us, especially nurses, how to prepare our lives if we will be able to get there. Please continue inspiring us and motivate us to fulfill our American dreams too. Yes.
Yun naman yung ano, yung reason, sabi ko nga kung bakit ako nagba-vlog ay dahil gusto kong i-show in reality kung ano mang buhay ang meron ako dito. Mas makaka-relate siguro yung mga nurses natin na single sa akin. Hindi ko naman sinasabi na single lang yung pwedeng manood. Pero yung mga single na walang alam sa driving, walang alam pagdating sa pamumuhay ng simple, payak at walang kasama sa buhay, ay makaka-relate, lalo na sa pagbabudget kasi sarili ko lang yung iniisip ko. So makikita niyo yung araw-araw kong pamumuhay dito sa Amerika, makikita niyo yung kung papaano ako kumikita, kung papaano ako nagta-travel, at kung papaano ko nililive yung life ko to the fullest dito sa Amerika. Pagkarating ko dito at pagka-achieve ko ng aking American dream. 'Di ba? Ayan. Eto, may nung nag-comment about doon sa, anong tawag dito, yung videos ko before, guys, about sa, yung parang umaabot ba ng 1 million yung ating sahod. Kasi meron ngang nagtanong sa akin kung sana all parating nagta-travel si nurse ka, million-million yung kinikita. Hindi naman. In my case, ika-clarify ko lang, hindi po ako kumikita ng 1 million in a month dito sa Amerika. Sana all na lang. Pero ito yung comment niya. Payabangan sa sweldo, yung kaibigan namin, ganun din ng magkwento na sa 500k to 1k daw ang sweldo niya. Sa akin, hindi ako kumikita ng ganito. 'Di ba? Nasabi ko nga sa inyo na pinakasagad na is 10 to 11 USD. More than 500k yun, 'di ba? So, pero yung 500k to a million, guys, ay totoo yun. Pwedeng kumita yung mga, especially yung mga travel nurses natin dito, at saka yung mga sagad mag-OT. Kasi merong mga iba, tumaabot talaga sila ng mga $13,000 to $15,000, mga ganyan. So, somewhere in between that, kahit regular staff nurse ka pa. Kasi ako, ilan lang yung experience ko, guys. Like, 9 years, 10 years of experience nang dumating ako dito. Pero, yung mga matatanda nating nurse na merong mga 20, 30 years of experience, ang rate ay halos malayo kumpara sa rate ko. So, possible talaga na kumita sila ng doble-doble sa kinikita ko, guys. Kasi ang ano dito, ang sahod dito or yung hourly rate kasi kami binabayaran, guys eh. So, ang sahod dito or hourly rate ay nakadepende sa iyong years of experience, hindi sa bigat ng trabaho. Kahit lighter pa yung trabaho mo, if you have a lot of years of experience in the field of nursing, mas mataas pa rin yung sahod mo. Bakit? Because ang binabayaran nila is yung expertise mo at hindi yung galing, hindi yung hindi yung bigat ng trabaho mo. Expertise yung binabayaran. So, mas mataas na experience, mas mataas yung sahod. Counted bang experience from Pinas? In the Middle East, definitely yes. Most of the employer, they count years of experience galing Pinas and Middle East. Some employer daw hindi, pero sa amin ay kinount naman yon. So possible talaga yung 1M. Pero ang video na yon, yung nakaraang video na yon, sinagot ko dahil para i-clarify lang na hindi ako kumikita ng milyon dito sa Amerika. 'Di ba? Ng 1 million pesos. No, never it did occur. Yan gusto ko sa'yo, sir, totoo lahat ng sinasabi mo, or else what for kung negative ang lahat, wag na kaming mangarap pumunta dyan. That is correct. Hindi naman dahil sa nangi-encourage ako sa inyo is gagawin ko ng positive ang lahat at maglolokohan na lang tayo dito. Never naman yung sumagi sa aking isipan. Pero ang sinasabi ko is that there are positive, there are negative, but more on the positive side, more on benefits yung makukuha nyo dito.
all of those negative things na sinasabi ko, all of those negative challenges na nangyayari dito sa aking buhay are all manageable and can be overcome. Pwede mo siyang i-overcome by what? By researching, by preparing, by being strong dito sa Amerika. So, kayang-kaya mo siyang i-overcome pagdating mo dito sa Amerika. So, nasa iyong tiyaga, nasa iyong, anong tawag dito, kung gaano ka katibay, 'di ba, as a tao, as a person dito sa Amerika para ma-overcome mo yung mga negative challenges or negative aspect na meron yung pag-Amerika mo or pag-abot mo ng iyong American dream. Yun. So, wag natin masyadong i-focus yung sarili sa mga negative things. Though, sinishare ko naman kung mayroong mga negative things na dapat kayong malaman, negative things na dapat ninyong ma-learn before pa kayo pumunta dito sa Amerika. Para maiwasan nyo na rin tulad ng, for example, yung pagkuha ng sobrang mahal na apartment, yung yung pagkuha ng car ng very brand new kung hindi nyo naman kailangan. Yan, yung always na pag-gain ng experience bago kayo pumunta dito sa Amerika. Yan, yun. Dinasabi ko sa inyo para pagdating nyo dito, hindi na ulit yung the same mistake na nagawa ko. Yung pagdadrive ng very impulsive, ganyan. So, para hindi na maulit, paulit-ulit, okay lang yung mistake for the first time. For the second time, okay pa rin. For the third time, Diyos ko Lord, katangahan na yun. Jalak. Ayan. Eto, may nagtanong about, sabi, Idol, magtanong po sana ako. May mag-refer po sa amin sa City Hall, nag-hiring ang PESO or Public Employment Service Office at may hiring dyan daw sa US. As a farmer, magbayad daw kami ng 150K at mag-down muna kami ng 50% bago i-process ang aming visa. Totoo kaya ito? Well, writing slow. Ayan. Well, hindi ko alam kung totoo ito or hindi, guys. The only thing that I can suggest to you is verify that with the POEA if that agency is licensed to hire and recruit employee or applicants from the Philippines going here sa US. Kung tinatanong mo kung meron akong na-meet na mga farmer dito, na mga Pilipino, ay wala pa. Wala pa akong na-meet na ganon. O siya, sige na guys. Dito na natin. Later na lang kasi maliligo pa ako. 10:17 na pero tinis-tinis pa ako ng onti sa mga 30 minutes ganyan. Shalak! Yan mga shalak! Good morning! 25 minutes yung ating biyahe or 22 minutes yung ating biyahe papuntang ospital as usual. Hindi na ako makapag-antay na makalipat tayo sa... Medyo mainit na, buksan natin yung aircon. Hindi na ako makapag-antay na makalipat tayo sa Houston. 'Di ba? Yung malapit yung ating ospital sa apartment natin. Yung mga 5 minutes lang kasi nakakapagod din to. Kasi pag umalis ako dito ng mga 11:30 na guys, or 30 minutes before the clock in time ko, wala, late na ako as in. Kaya 11 or before 11 o'clock pa lang nagpe-prepare na ako. 9:45 or 9:30, gising na ako. Shalak, no? Pero kompleto naman yung ating tulog at least, 'di ba? O siya, sige, magda-drive muna ako at ayokong ma-late. Yan, nandito na tayo guys. Shalak. O, yan. Ito yung ospital ko kung sa mga taong hindi pa nakapanood ng aking previous vlog. It's a level 3 trauma hospital. So, hindi siya gaano kalaki but it's like a 50 or 60 beds emergency department with 2 trauma bay and
Ilan ba yung mga critical care room namin? Siguro mga more than 10 critical care room. Napaka-sketchy ng lugar, oh, Dayton. Parang nakakatakot, pero okay na. Na-survive ko naman dito for almost siguro mga more than 2 years. More than 2 years na tayo dito. And hopefully makalipat na tayo very soon sa Texas. Shalak. Ayan. Nagpe-prepare na ako nagbigay na ako ng notice to vacate the property. Notice to vacate the property. O siya, sige na, dumating tayo dito ng 11:51. Meron pa tayong 10 minutes bago mag-clock in. Okay? Pwede tayong mag-clock in 5 minutes before 12. Lakad na tayo, lapit lang ng emergency department from the parking lot. Hindi ako nagpa-park doon sa employee parking. Dito ako nagpa-parking across the street. Shalak. I know, napaka-risky pero dead makills na.